ang lulupaypay. Wala nang lakas, wala nang Diyos na mayroong pag-ibig, wala nang Diyos na magpapabay ng iyong pangailangan, wala nang Diyos na magliligtas sa iyo sa pagkapahamak, sapagkat ang kinabukasan sa araw ng bukas ay araw ng paghiganti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung hindi pa yan ang wakas ng daigdig, maaring paghihiganti ng Diyos sa araw-araw na ginagawa mong kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, araw-araw tayong patatawarin ng Diyos. Tama yan, pero darating din ang araw, wala nang araw sa kinabukasan na tatanggapin natin ang kapatawarang at pag-ibig na nilalaan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng 28, na dapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo sa langit at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos sa inyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magtataas ng ating award. Hindi tayo magtataas ng ating achievement. Hindi tayo magtataas kung ano ang ating natanggap. May bagong bahay, kotse, pera ba tayo, naparangalan ba tayo? Hindi natin yan maitataas. Sabi ng ating nabasa, pagdating ng araw na yan, ang itaas mo lang ang iyong ulo, tumingin ka sa langit, malapit na ang iyong kaligtasang ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ang paghiganti ng Diyos ay hindi para sa iyo. Yan ay para sa mga taong tumalikod at ayaw maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabing end time events ay magkakagaroon ng kaganapan sa kanila. Ang sinasabi ang araw pagkatapos ng bukas ay magiging pagkapahamak at hindi pagkaligtas sa kanila. Pero ikaw na nagpapatuloy at naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang sinasabing the day after tomorrow ay kaligtasan para sa iyo. Ang simple mong gagawin, itaas ang iyong mata sa langit at makikita mo ang pagliligtas na gagawin ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos niyan, may sinasabing from a distance. Ang ibig sabihin, mula sa malayo. Ano ang meron mula sa malayo? Basahin po natin, kindly. The book of Psalm chapter 14 verse 2. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The book of Psalm chapter 91 from verse 14 up to verse 16. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and shew him my salvation. God bless you po. Ito sa mga awit, kabanatang 14, 2, balik sa 1. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak na mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sino mang nakakunawa na hinahanap ang Diyos. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos, sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Ito po sa awit 91, 14-16. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sa kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paralangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak ng may pasasalaman. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord ng may kagalakan. End time events, ang unay sinasabi the day after tomorrow, and then after this, ang sinasabing from a distance. Na ang ibig sabihin mula sa malayo. Ano ang meron mula sa malayo? Ang sabi ng verse 2 na ating nabasa sa Psalms chapter 14,
tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng tao mula sa langit upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na hinahanap ng Diyos. Ito pala yung sinasabing from a distance. Mula sa mga layo, tinutunghan o tinitignan ng Diyos, mga minamahal, ang mga tao upang tignan kung may sino mang nakakaunawa na humahanap sa Diyos. Pero ano ang nakita ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng verse 14, ang mangmangin nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam na magawa, walang gumawa ng mabuti. Yun ang nakita mula sa malayo ng ating mahal na Panginoon sa mga mangmang na hindi inunawa na mayroong Diyos, bagkos sila ay hindi gumawa ng mabuti at sila ay gumawa ng masama. At meron din naman nakita ang mahal na Panginoon mula sa malayo. Sabi ng ating nabasa sa Psalms 91, verse 14, ang sabi ng verse 15, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Merong nakita mula sa malayo ang ating mahal na Panginoon, mga taong humanap sa Kanya at naglagak ng pag-ibig sa Kanya. Ang sabi ng first phrase na ating nabasa, ito ay nakita ng ating mahal na Panginoon. Kung paano nakita ang mangmang na sasabing walang Diyos at hindi gumawa ng mabuti, bagkus kasuklang-suklam, meron ding nakita ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi, sila ay humanap sa Diyos, naglagak ng pag-ibig sa Diyos. Ang sabi, kaya't ililigtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Ang taong ito na nakita ng Diyos mula sa malayo, ay may kaligtasan para sa mahal na Panginoon. Dahil nalaman niya kung ano ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin mga ating kalagayan, mga minamahal, kung mula sa malayo ay nakatingin ang ating mahal na Panginoon, kung merong mga taong ayaw humanap sa Diyos, pinagpala tayo. Bakit? Nahanap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakinggan natin ang mga pangangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon na isang pangangaral puno ng kapangyarihan na ipinakilala sino ang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran at nakilala natin ang totoong Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya pinagpala tayo. Nandito tayo ngayon sa katotohanan ito. Nataglay natin ang 100% na tinatawag kasiguraduhan ng ating kaligtasan. Ang sabi ng verse 16, ano ang meron, mga minamahal, nakita ng Diyos na naglagak ng pag-ibig sa Kanya. Ang sabi, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa Kanya sa kabagabagan, aking ililigtas siya at paparangalan siya. Aking bubusigin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa Kanya ang aking pagliligtas. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung kabilang tayo rito at maganap ang sinasabing end-time events, mga minamahal, wala kang pangamba. Natutulog ka man o gising ka man, naglalakad ka man, ano man ang ginagawa mo, kasama mo sa pangarap mo ang ating mahal na Panginoon. Naglaga ka ng pag-ibig sa Diyos. Yan ang nakita sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ano man ang mangyari, hindi ka kasama dyan. Sabi ng ating labasa, ang meron ka ay tumawag sa Panginoon. Ang Panginoon ay sasagot sa iyo. Ang meron ka ay kaligtasan. At ang sabi, bubusigin ka sa mahabang buhay at ipakikita sa iyo ng Diyos araw-araw ang kanyang pagliligtas. Itong sinasabing from a distance. Malayo man ang ating Diyos, maging masama ka o mabuti, hindi ka makatatago sa ating mahal na Panginoon. Nakikita ng ating pinakamahal na Jesucristo, ano ang ginagawa mo, maging ikaw ay masama o mabuti. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos nito, nakita na tayo ng ating mahal na Panginoon, another end-time event ang sinasabing the longest day. The longest day, ang ibig sabihin, ang pinakamahabang araw. Ano ang ibig sabihin nito? Kindly po. The book of Luke chapter 16 from verse 19 and the following.
There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. God bless you po. Ako na po magbasa sa Tagalog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ako na po sa Tagalog para hindi masayang oras natin. Ito yung sinasabing the longest day. Bakit sinabing the longest day? One of the end time events. Isa ito sa sinasabing mga kaganapan sa pagtatapos ng panahon. Sabi ng verse 19 na ating nabasa, meron daw isang taong mayaman. Ang sabi, siya'y nagdadamit ng kulay ube, maselang lino, araw-araw ay kumakain ng sagana. Bakit? Ang sabi, dahil siya ay mayaman. Sabi ng verse 20, kalakip nito isang pulube, ang sabi, ang pangalay Lazaro, lipos ng sugat, inilalagay sa kanyang pintuan. So dalawang tao na magkaiba ang kanilang katayuan. Isang mayaman at isang pulube, mga minamahal. Ang sabi ng verse 22, mangyari namatay ang pulube at siya'y dinala sa anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Sabi ng ating nabasa, ang dalawang taong magkaiba ang kalagayan, isang mayaman at isang mahirap, dumating ang panahon, sila'y parehong namatay. Ang sabi, ang si Lazarong mahirap na pulubing may karamdaman, matapos mamatay, karakadaka, sila'y inilibing pati ang mayaman. Subalit si Lazaro ay dumilat sa piling ng ating pinakamamahal na Peso Kristo. Saan naman dumilat ang mayaman, mga minamahal? Ang sabi rito sa verse 23, at sa Hades na sa mga pagdurusa ay itining niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo, si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapumpunan. Si Lazaro ay namatay sa piling ni Abraham, ibig sabihin sa piling ng Diyos, ang mayaman ay namatay, nasaan siya? Nasa Hades ng pagdurusa. Ang sabi, mula roon sa kalayuan, ay nakita niya si Abraham at si Lazaro ay nasa shipping o sinapupunan ni Abraham. Ibig sabihin, katabi ng Panginoon. Ituloy natin ang basa. At sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano kalagayan ngayon ng mayaman matapos magpakamayaman na walang Diyos na pinaglilingkuran? Ang pangarap niya yumaman, maging sagana ang buhay, kumain ng masarap na pagkain, nakamtan niya, mga minamahal. Pero pagkatapos ng buhay sa lupa, magkaiba naman ang kanyang kalagayan. Ang sabi mga minamahal, siya ay nasa lugar ng pagdurusa. At doon sa malayo, sa lugar ng pagdurusa, ay nakikipag-usap kay Amang Abraham na sinasabing, isugo si Lazaro at itubog lamang ang daliri sa tubig at ilagay sa kanyang labi, ang sabi ng mayaman, sapagkat siya ay naghihirap sa alab na yaon. Ibig sabihin, hindi maganda ang kanyang kalagayan, siya ay nasa paghihirap. Anong sagot ni Amang Abraham? Verse 25, datapot sinabi ni Abraham, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Datapat ngayon, inaalo siya rin at ikaw ay nasa kahirapan.
Ipinaliwanag ni Amang Abraham, mga minamahal, bakit siya nasa kahirapan at bakit si Lazaro ay nasa lugar ng tinatawag na kagalakan. Ang sabi, dahil dyan sa lupa, tumanggap ka ng mabubuting bagay. Ang ibig sabihin sa mabubuting bagay, mabuti sa kanya yon, hindi niya inisip na may mas mabuti ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kaligtasan. Samantalang si Lazaro, mga minamahal, si Lazaro, isang pulubi, napakahirap, may karamdaman pa. Ang sabi, meron siyang sugat, walang kagalingan. Pero kahit kailan, hindi siya nagtampo sa ating mahal na Panginoon. Hindi siya gumawa ng masama, hindi siya nagnakaw. Hindi niya ninakawan ng mayaman, mga minamahal, kung ano ang biyaya ng Diyos, yun ang kanyang tinatanggap. Pag ang mayaman ay nagtapon ng ngumo, tila-tilang pagkain, yun ang kakainin ni Lazaro, wala siyang reklamo, mga minamahal. Samantalang tayo, nang tayo tinawag ng Diyos, lahat ng pangako ng Diyos natanggap natin. Natanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan, natanggap natin ang kagalingan ng ating karamdaman, ang aking ketong ay gumaling na walang balikan, ang inyong karamdaman ay gumaling, ang ating pusong puno ng kaguluhan ay nagkaroon ng kapayapaan, ang ating mga problema nagkaroon ng kalutasan, naranasan natin tayo'y nanalangin, dinilig tayo ng ating mahal na Panginoon, naranasan natin sa disgrasya, pinag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon, naranasan natin ang ating mga kaaway ay naging kaaway ng mahal na Panginoon. Ikumpara kay Lazaro, walang mabuting bagay na tanggap si Lazaro mula sa ating mahal na Panginoon. At wala rin tayong mababasa na si Lazaro ay humingi ng anuman sa Panginoon. Isa lang ang pangarap ni Lazaro, matatapos ang lahat ng hirap sa lupa, pipikit ang kanyang mata at muling didilat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang simpleng pangarap ay nagkaroon ng katuparan at ang mayaman din naman ay nangarap na sasagana ang kanyang buhay sa kanyang pangarap. Walang Diyos na kasama, natanggap niya rin ang kanyang pangarap. Pagpikit ng kanyang mata, wala siya sa piling ng Diyos na may kagalakan, nandun siya sa lugar ng pagdurusa, and that is the longest day. Yan ang sinasabing pinakamahabang araw. Bakit pinakamahaba? Yan na kasi ang kanilang lugar. Yan na ang kanilang tinatawag na permanent dwelling place. Diyan na sila titira forever and ever. Ang mayaman sa lugar ng pagdurusa, for the longest day, sa mahabang panahon, hanggang sa hatulan, si Lazaro sa piling ng Diyos, hanggang ibigay ng Diyos ang award para kay Lazaro, sinasabing the longest day. Kaya isipin natin yan, mga minamahal. Saan mo gustong gugulin ang mahabang araw mo, mga minamahal? Saan mo gustong gugulin? Babaliwalain mo ba ang ibinigay na provision sa iyo ng mahal na Panginoon? Samantalang si Lazaro, bakit isinulat sa banal na kasulatan? Isang taong walang natanggap na mabuting bagay sa mahal na Panginoon, pero may pangarap siyang isang araw makakapiling niya ang ating mahal na Panginoon. Tayo natanggap natin ang lahat ng ating hiningi sa mahal na Panginoon, meron pa tayong pangarap pagkatapos ng pagpapalang ito, isang araw, ang the longest day ay para sa atin, hindi sa lugar ng pagdurusa, sa lugar, sa piling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. At pagkatapos ng lahat ng ito, the end time events, ang pinakahuli ay sinasabing better country. Ang ibig sabihin, isang mabuting lupain. Ito ang ating sinasabing tunay na tahanan. Last verse, kaili po, maghanda ating magpaawit, mga manugtog. The book of Hebrews chapter 11 verse 16. But now they desire a better country, that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain na sa makatuwid baga ang sa langit. Kaya hindi sila kinahihiyan ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat Kanyang ipinaganda sila ng isang bayan. Palakpakan po natin ang malakas na palakpak ang ating malapenoon. Last verse na yan. Yung ating lakas na may galak na palakpak, pasasalamat sa mahal na Panginoon.
sa mga sinasabing end time events, ang nasa atin ay better country. Ito ang ating mamanahin, inheritance natin mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Better country, ang sabi, ito daw ang ating nasain. Ang sabi, ngunit ngayon, ay nagnanasa sila ng isang lalong magaling na lupain. Ano yung magaling na lupain? Sinasabing better country. Ang sabi, sa makatuwid bagay, ang sa langit. O, ito yung sinasabing better country. Isang magaling na lupain. Mga minamahal, one of the end time events, nasa magaling na lupain ka na. Pagdilat ng mata mo, nasa mabuting lupain ka na. Nasa langit ka na. Ang sabi rito, sa langit, hindi sila ikahiya ng Diyos na tawaging Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Yung palang langit, isang bayang inihanda sa tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa sinasabing end time events, dalawang bagay lang ang patutunguhan ng tao. Saan ka tutungo? Ano yung tatanggapin? Ang sinasabing paghihiganti ng Diyos at ikaw ay dadako doon sa sinasabing the longest day, yan na ang iyong lugar forever and ever, o ikaw ay nasa better country, ang tatanggapin mo ay inihandang bagong bayan, isang mabuting lupain na hinanda ng Diyos para sa iyo. Kayo na po ang sasagot niyan pag uwi nyo sa bahay. At kayo rin ang makasasagot sa sarili nyo pag humarip kayo sa salamin. Kausapin nyo ang sarili nyo. Kausapin nyo. Sabihin nyo, kung kayo brother o sister, kausapin nyo, sabihin nyo, meron palang sinasabing end time events. The day after tomorrow. Ang sinasabing ang araw pagkatapos ng bukas. Yung kayang pangarap ko, sa araw pagkatapos ng bukas, kasama kaya ang mahal na Panginoon. At pagkatapos ito, may sinasabing from a distance. Mula sa malayo, ako ba'y natanaw ng Diyos na naglalagak ng pag-ibig sa Kanya. At sinasabing the longest day, saan ko gugulin ng pinakamahaba kong araw? Doon ba sa lugar ng pagdurusa o sa langit sa sinasabing better country na inihanda ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Kausapin niyo yung sarili niyo, kayo rin ang sasagot. Lahat tayo'y tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon.